Hi, good morning, good evening, or maybe good afternoon. This is Pastora Charo. And for this week, ako po yung makakasama nyo dito sa Soul Tips from PB. Not sure kung anong oras po kayong nakikinig sa mga oras na to, but welcome po sa inyong lahat na nakikinig ngayon sa Soul Tips from PB. And katulad po ng mga naunang pastor, hindi ko na po sasabihin kung ano yung reason kung bakit hindi muna si PB yung naririnig nyo sa podcast na ito. And ayun, I hope na sa mga nakaraan at even this week ay talagang marinig nyo pa rin si Lord and matuto pa rin tayo sa kung ano man yung gusto niyang sabihin sa atin through His Word. So, sige po, simulan na po natin. Pero bago ang lahat ay samahan niyo po ako sa isang panalangin. Let's pray. Dear Lord, una sa lahat, salamat Panginoon for giving us life, Lord. Thank you for your grace and your mercy, Lord, sa buhay namin, Panginoon. And thank you, God, for allowing us again, Lord, to hear your voice, God, and to learn from you, Panginoon, sa araw na ito. Lord, I pray na sa lahat ng mga nakikinig ngayon, Panginoon, ay talagang buksan mo ang puso't isipan, Panginoon, para marinig ka nila, marinig ka naming lahat, Panginoon, sa gusto at kung ano yung gusto mong sabihin para sa amin. Salamat, Lord. In Jesus' name, Amen. Luke 14, verse 13. But when you give a banquet, invite the blind, the poor, the crippled, the lame, the blind, and you will be blessed. Nais ko po sana na ito yung pag-focusan natin sa araw na ito. And katulad din po ng nasabi ko nung Sunday na alam na natin yung feeling of being invited in a group, in a dinner or a party or a gathering or in our context sa mga fellowship. Alam na alam natin yung feeling na yun and yung feeling of being surrounded with the people na kasama natin sa journey of faith, sa journey ng ating spiritual journey. Alam natin yun kung ano yung pakaramdam yun. And parang lahat naman tayo as followers of Christ ay talagang nasasabi talaga natin na malaking blessing yung magkaroon ka ng mga tao, ay makasama kang mga tao sa journey na yun. And we are all thankful for that. But again, um, yung kingdom ni Lord, yung blessing niya ay hindi lang siya nag-e-end sa atin lang, sa mga kasama natin, yung life na meron sa Kanya, yung life na na-experience natin ngayon sa Kanya, yung pagmamahal, yung grace na yon na nararanasan natin, yung mercy, hindi lang yon natatapos sa atin lang. At hindi din yung desire ni Lord na tayo lang yung maka-experience ng mga ganitong bagay. Jesus show us something deeper. In the kingdom of God, the table is not just for us and to those who are familiar, but those who are not yet belong. Hindi lang ito para sa atin. Minsan, si Lord may mayroon siya mga dinadalang tao sa buhay natin or mga bagong mukha na dinadala sa ating church, specifically sa RCC. For sure, Sunday in, Sunday out, kapag a-attend ka, siguro pag napapalingon ka sa kaliwa or sa kanan, may mapapansin ka, uy, may bagong mukha, uy, sino kaya yun? Pero madalas, doon lang din tayo na-e-end. Yung parang susulyap lang tayo pero we never get a chance or maybe hindi natin nagagawa na mas kilalanin siya or lapitan siya maybe or makipagkilala sa kanya knowing na uma-attend siya at nakikinig siya ng ating mga Sunday services. Because siguro, ang yung mindset natin na parang hindi ko siya kilala or baka bago lang siya or ikaw mismo parang hindi ka comfortable to reach out to him or to her or maybe dahil parang niisip natin na baka may ibang nag-invite so okay na yun, parang siya na lang siguro yun. Or maybe naman din na parang dahil like after na service ganyan so nasanay na tayo na mas kasama natin yung mga mas close natin na after ng
after ng service, magbibilog na tayo, magagather na tayo, and then tatanong na natin ng isa't isa, "O, saan tayo kakain? O, saan tayo punta?" Without noticing, or maybe we're not di na tayo siguro fully aware that there are some people around us that also longing for that kind of friendship or for that kind of belongingness. But because of our tendency na hindi tayo comfortable sa kanila, or maybe yun nga hindi natin kasi sila kilala, kaya hindi rin nila na-experience yung mga bagay na na-experience natin sa loob ng isang group or ng kasama ng ating mga kaibigan. But the Lord said that whenever you give a banquet or whenever you get together, invite also other people. These people or those people na wala pa sa loob ng grupo or wala pang friendship or wala pang life group. Jesus said to invite those people na hindi natin sure if kapag ba in-invite natin siya or sila ay parang ma-accept din ba tayo? Or magjo-join ba talaga sila? Yung mga sinabi dun sa verse 30 na to, but when you give a banquet, invite the blind, invite the poor, the crippled, the lame, the blind. These are the people na nung time ni Jesus, sila yung hindi pinapansin. Sila yung mga tao na parang walang gustong lumapit sa kanila. Sila yung mga neglected people. Pero ang sabi ni Jesus, sila yung dapat na in-invite natin. Dahil sabi niya, you will be blessed kapag sila yung in-invite mo. Dahil sa mga taong to, sa ganitong klaseng mga tao, for sure, parang hindi natin sure na at the end of the day, kapag ba sinama natin sila, ano ba yung return nito sa atin? Ano ba yung pwede nating parang, ano ba yung pwede nilang ma-reciprocate sa mga bagay na pwede natin ibigay sa kanila once na in-invite natin sa kanila? But the Lord said, invite them. Kasi sila din, kailangan din nilang maranasan yung mga bagay na nararanasan natin. Yung God's invitation sa atin is not just for us, but also for other people. And now that na-experience natin yung ganong klaseng invitation from God, let's do the same to the other people. Let us also invite them. Huwag natin sarilinin yung experience na to na we are so blessed of having these people around us. Hayaan natin na ma-experience din ng mga tao sa paligid natin. Especially those people na parang madalas mag-isa lang or baka mamaya lagi silang napwesto sa likod and then nag-o-observe, nakikinig lang, quiet sila, and then after service, aalis na sila. Let us allow them to experience what we are experiencing sa mga tao na nakakasama natin. Dahil ang kingdom of God ay hindi lang para sa atin, kundi para sa lahat din ng tao. Maaaring iba, naghihintay lang, nahihiya lang sila at naghihintay lang sila na ma-invite. Maybe yung iba dyan, parang first time. And alam niyo yun, parang seeker sila, every Sunday uma-attend na sila. But then, yung palang yung kaya nilang ibigay, yung palang yung kaya ng faith nila is to attend. Pero for sure, some of them parang in their heart, they wanted to feel belong. Na maybe kapag ino-observe nila tayo whenever na magkakakwentuhan tayo or kapag nag-gather tayo, maybe baka sa mga puso nila na meron din silang longing to be surrounded with friends like us. So bakit natin ipagkakait yun? And ang Panginoon, hindi ganun ang kanyang puso. Ang gusto niya, iparana sa lahat ng tao yung pagmamahal niya, yung invitation na binigay niya sa atin ay maranasan din ng mga ibang tao sa paligid natin. So let's invite them. Let us reach out to them. Let us invite them as God invited us. And I want us to just take a moment and reflect.
Is there someone God has placed near you? Maybe in church, at work, or in school na baka never mo pang try na i-reach out. Try to think of them. For sure meron. What will you do now? Now na naririnig mo to, na ang invitation ni Lord ay hindi lang para sa'yo, kundi para sa kanila din. That yung gift of being in a fellowship, hindi lang para sa'yo, kundi para sa ibang tao rin. I hope na magkaroon ka ng courage. Magkaroon tayo ng courage to reach out to these people. Let's pray. Dear Lord, ikaw yung mas nakakaalam ng puso namin, Lord God. And salamat, Lord, for reminding us that your kingdom is not just for us, but also for other people around us. For the people na dinadala mo, Panginoon, sa buhay namin, sa church, Lord, that the kingdom of God is also for them. Thank you, Lord, for reminding us. Now, Lord, na alam na namin yung experience na to of being in a fellowship, in friends, Lord, of being with people around us that will come alongside, Panginoon, sa journey namin. Lord, help us to share it to others by inviting them, Lord, by reaching out to them. And Lord, I pray sa mga nakikinig, anuman, Panginoon, yung naghihinder sa kanila or sa amin, Panginoon, para hindi kami mag-reach out. Lord, tulungan mo kami na huwag kaming tumingin doon sa kung ano man yung nakakapagpapigil sa amin. Pero tumingin kami sa iyo at sa purpose mo at sa calling mo sa buhay namin. That this life na meron kami sa iyo ay also para sa mga taong ito, Panginoon. So help us. Help us, Lord, to follow you, to obey you, Lord, sa pagtawag mo sa amin para i-reach out ang mga taong to. Again, Lord, maraming salamat po. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Thank you again for listening to Soul Tips from PB. Again, this is Pastora Charo, and see you tomorrow.